Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Hindi tumugon agad ang kampo ng depensa sa mga mensahe ng prosecution para maitakda ang kanilang pulong noong nagdaang linggo. Kaugnay sana ito ng mga dokumentong ihaharap bilang ebidensya sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ito ang balita ni Jed Neresina. Ito po ang nangyari, na-indyan po kami. Why do I say that? Wednesday, we made a text message and I have the text messages here. When do we meet? Tomorrow or Friday? Wala pong sagot nung Wednesday. Bigong matuloy nitong nakaraang Huwebes at Biyernes ang pagkikita sana ng prosecution at defense para pagkumparahin o paghambingin ng mga dokumentong ihaharap bilang ebidensya sa impeachment trial. Ayon kay Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan, hindi natuloy ang nasabing pagpupulong nila ng depensa kahit may direktiba na para rito ang korte. Naghintay sila buong araw noong Huwebes, ngunit hapon na sila nakatanggap ng mensahe mula sa depensa na nagsasabing August 14 na lang sila magkikita. Iginiit ng private prosecutor na malinaw naman ang naunang direktiba ng presiding officer na dapat idaos ang pulong nitong nakaraang Huwebes o Biyernes. Tinawag niya itong bad faith dahil aniya malinaw na nagbigay ng tiyak na mga petsa ang presiding officer para rito. No, the text message is even more disturbing because apart from saying sa August 14 na lang, they even disclaim the fact that this honorable court said Thursday or Friday last week. That is bad faith, Your Honor. Because sinabi ng presiding officer ang specific dates, Thursday or Friday last week. Binanggit rin ni Attorney Capunan na nagdahilan pa umano ang kabilang panig. Nakapos sila sa mga abogado at walang sapat na oras para sundin ang utos ng korte na makipagkita at mag-ayos ng mga dokumento bago ang paglilitis ngayong araw. We heard on an interview that they did not have enough lawyers and could not follow the directive of the presiding officer. 15 lawyers for the defense, for the respondent. They did not have enough lawyers, nor the time to comply with the directive of this honorable presiding officer. Paglilinaw naman ni Attorney Christine Ferrer na hindi na kailangan ang hiwalay na paghahambing sa higit 4,000 dokumento o ang acknowledgement receipts para sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa labas ng korte. Aniya, maaari namang dumaan ang mga ito sa tamang proseso ng pagpapatunay sa paglilitis. There's no need for us to actually compare the exhibits just so we can arrive at a stipulation that this and that are the same. And also, Your Honor, with regard to the identification of the witness of the exhibits, that goes into the witness competence. Now, we did not stipulate here in open court that the witness is competent to identify the exhibits, Your Honor, kasi hindi naman ho namin kilala ho yung taga-COA. Git pa ni Attorney Ferrer, trabaho ng kabilang panig na patunayan sa harap ng impeachment court ang competency ng kanilang saksi. Dahil dito, hindi sapat na basta lamang sabihin nila na okay na o payag na sila rito, kaya kailangan pa itong dumaan sa tamang proseso at pagtatanong sa paglilitis. Kahit pagamitin ho namin yung exhibit namin, kung hindi naman ho competent yung witness nyo to identify those exhibits, it will still be a waste of time. It will be useless. Bilang pa siya sa mga ito, sinabi ni Presiding Officer Senator Judge Francis Cheese Escudero na sa halip na magkaroon pa ng pulong ang dalawang panig, maaari nang isumite ng depensa ang mga dokumento upang ang impeachment court o ang bawat senator judge na mismo ang maghambing o magsuri sa mga ito. So the chair would like to request the counsels for respondent to kindly furnish the court with a copy of the marked pieces of evidence during pre-trial kasi apparently meron kaming
pre-marked pieces of evidence from the prosecution, but not all the pre-marked pieces of evidence from the respondent. So in lieu of meeting, kindly just submit that, Attorney Christine, so that we can do the comparison ourselves, either as a court or through the individual senator judges. Nagpatuloy ang paglilitis sa pangalawang Pangulo ngayong araw sa muling pag-upo sa witness stand ni Sailin May del Campo, State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA-ICFAO. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na naisampa na ang kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte kanina sa Office of the Clerk of Court sa Quezon City Regional Trial Court. Kaugnay ito ng pagbabanta ng pangalawang Pangulo kay President Bongbong Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Ang reklamo ay unang isinampa ng National Bureau of Investigation o NBI sa DOJ na siyang gumawa ng preliminary investigation bago isampa sa korte. Formal nang naisumite ng Department of Budget and Management ang 2027 National Expenditure Program o NEP sa House of Representatives. Laman nito ang 7.2 trillion pesos na panukalang budget ng pamahalaan para sa susunod na taon. Ito ang balita ni Evan Alvarez live. Evan, gaano kalaki ang itinaas nitong proposed budget sa susunod na taon kumpara sa national budget ngayong 2026? Aga 407 billion pesos ang itinaas itong hinihinging budget para sa taong 2027 kumpara sa national budget ngayong 2026. 7.2 trillion pesos ang nakasaad sa National Expenditure Program, 6% na mas mataas kaysa sa 6.7 trillion pesos na national budget ngayong taon. Samantala, 10 ahensya naman ang itinala ng Department of Budget and Management na makakakuha ng pinakamatataas na alokasyon sa panukalang pondo. Nasa House of Representatives na ang 2027 National Expenditure Program o NEP matapos i-turnover ng Department of Budget and Management ngayong araw. Ito na ang huling NEP na buong ipapatupad ng administrasyon bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na 2028. Sa kabuuang 7.2 trillion pesos na panukalang pondo, 10 ahensya ang nais paglaanan ng pinakamalalaking alokasyon. Nangunguna rito ang Department of Education na may 976 billion pesos. Pangalawa ang Department of Public Works and Highways sa halagang 644 billion pesos, habang pumangatlo ang sektor ng kalusugan na may 353.8 billion pesos. Sinundan ito ng Department of Interior and Local Government o DILG at Department of National Defense. Paglalaanan rin ng malaking halaga ang sektor ng transportasyon, agrikultura, social welfare, higher education at ang judiciary. Ayon kay DBM Acting Secretary Kim De Leon, dumaan sa masusing pagbusisi ang mga proyekto bago maisama sa proposed budget. Sang-ayon naman sa konstitusyon na unahin at iprioridad ang sektor ng edukasyon pagdating sa paglalaanan ng pondo. This would probably be the first time that you will see 2 entries for education in the top 10. Dahil nakahiwalay po yung basic education as top 1 at makikita nyo yung higher education sa top 8 or 9 if I'm not mistaken. Ito ay patunay lamang ng binibigay na importansya ng administrasyon sa sektor ng edukasyon. Kaya kung pagsasamahin pa natin yung basic at higher education, talagang ito yung makakatanggap ng pinakamalaking alokasyon among departments and sectors in the National Expenditure Program. Samantala, naglaan na rin ng 107.4 billion pesos na alokasyon para sa flood control projects, 1 taon matapos itong patawan ng zero budget dahil sa issue ng katiwalian. Para sa DBM, hindi po pwedeng isawalang bahala ang mga isasagawang proyekto kontra baha, maging ang maintenance, repair at rehabilitation ng mga umiiral ng proyekto. Sang-ayon na rin sa request mismo ng DPWH. Dahil siniguro natin na properly identified
properly tagged ang location ng mga projects, duly supported ngayon pa lang ng actual program of works ang mga ito upang masiguro natin na hindi ito magiging mga ghost flood control projects kapag ito ay naaprubahan ng Kongreso. Ayon naman kay House Committee on Appropriations Chairperson Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing, gagamiting batayan sa kanilang deliberasyon ang mga naging probisyon sa DPWH noong binuo ang General Appropriations Act 2026 at sasailalim sa pagsusuri ng Kamara ang flood control projects bago isama sa House General Appropriations Bill o HGAB. Section 8 of the special provisions under DPWH GAA in 2026. Ito po siguro yung pinakamahalaga kasi direkta po itong nakakonekta sa monitoring na, sa vetting at implementation infrastructure projects, and later on, Congress will exercise or oversight function to make sure that these projects are implemented correctly. Tiniyak rin ito na mananatiling transparent ang Kamara sa mga isasagawang pagrepaso sa panukalang pambansang pondo, gaya kung paano nila tinalakay ang panukalang budget noong 2026, kung saan nagkaroon ng budget amendments and review subcommittee. Naka-livestream ang bawat deliberasyon at binuo ang kauna-unahang People's Budget Review kung saan pinapaigting ang pakikibahagi ng publiko sa budget process. We can institute closer coordination between the civil society organizations and the respective vice chairpersons of the Committee on Appropriations handling the respective agencies para po mas sa pagtakbo po noong budget deliberations, kung meron sila nakikita na pwede pang ma-improve doon po sa budget ng isang ahensya na hinahawakan po or dinidepensahan noong vice chairperson na iyon ay maaari nilang i-share yon. So perhaps that can be an improvement point which we will endeavor to do during this year's budget deliberations. Inaasahang uumpisahan ang pagtalakay sa proposed national budget sa Committee on Appropriations kasama ang Development Budget Coordination Committee o DBCC sa darating na August 17. Target namang maaprubahan sa ikatlong pagbasa ang 2027 HGAB sa darating na October 9. Ngayon, nasa Kongreso na ang panukalang budget. Tungkulin nating tiyakin ang layuning ito ay mananatili hanggang sa huling bersyon ng General Appropriation Bill. Sa bagong Kongreso, masusi nating susuriin ang bawat bahagi ng panukala. Tatanungin natin ang mga ahensya hindi lamang kung magkano ang kanilang hinihingi, kundi kung paano ito gagamitin at kung anong konkretong bunga ang maibibigay nito sa sambayanan. Aga matapos isumite ng Department of Budget and Management ang 2027 budget proposal dito sa Kamara, kaninang umaga nagtungo rin sina DBM Acting Secretary Kim De Leon sa Senado para bigyan ng kopya ng budget proposal ang mataas na kapulungan ng Kongreso. Tinanggap ito ni Senate President Sherwin Gatchalian at Senate Finance Committee Chairperson J.B. Ejercito. Itong 2027 budget proposal ayon sa Pangulo ng Senado, sisimulan nila ang pagtalakay sa panukalang pondo sa pamamagitan ng pagdinig kasama ang DBCC sa darating na August 27, araw ng Huwebes. Iyan mo ng update. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Tiniyak na Philippine National Police na susunod sa sabpina ng Sandigan Bayan para sa pagtestigo ni dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunoan sa paglilitis kay dating Senador Bong Revilla bukas, August 12. Kaugnay nito, inatasan na ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang PNP Health Service na makipag-ugnayan sa korte para sa nakatakdang pagharap ni Bunoan habang isinasaalang-alang ang kanyang medical condition. Si Bunoan ay nasa kustodiya ng PNP Health Service bunsod ng kanyang iba't ibang karamdaman. Ayon kay PNP PIO Acting Chief Police Colonel Allen Reyco, titiyakin ng PNP na maipatutupad ang kinakailangang seguridad at suporta medikal sa pagharap ng dating kalihim sa korte. As of now, dadalhin po siya sa tomorrow. That's August 12 sa Sandigan Bayan po, si Ex-Secretary Bunoan. But I was told na meron nga pong order to bring him to Sandigan Bayan tomorrow.
Nag-inspeksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw sa mga lugar na binaha sa Las Piñas City at tiningnan na rin ang flood control measures ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Kaugnay nito, may apela ang Pangulo sa publiko at sa mga lokal na pamahalaan kasunod ng naranasang mga pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Ang isa pang issue na nakita natin na nangyari ay yung nagbabaan yung sa Parañaque lalo ay yung nagbabaan ng ang basura. Nakita ninyo yung mga picture na punong-puno yung kanal, punong-puno ng basura na hindi naman galing sa Parañaque, galing sa ibang lugar yun. Tumambad ngayong araw ang dagat na basura sa Redemptorist Water Channel sa Barangay Baclaran, Parañaque City. Para ito'y mahakot, nag-deploy ang Department of Public Works and Highways ng 2 backhoe, 1 backhoe loader, 5 dump truck at 50 tauhan ng ahensya. Ikinabahala ito ni DPWH Secretary Vince Dizon dahil ang mga basurang ito ang bumabara sa ilog at mga drainage na dahilan ng matindi at lagpas taong baha sa syudad. Kaya naman ang apela ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. maging responsable ang lahat sa pagtatapon ng basura. Kaya nananawagan kami sa lahat ng involved, ang ating mga local government unit, ang ating lahat ng mamamayang Pilipino, mag-ingat po kayo dahil ang laking pinsala ang nangyayari kapag yung basura natin ay hindi maganda ang pagtapon at kung saan na lang nilalagay. Ito ang binigyan diin ng Pangulo ng kanyang inspeksyonin ng high vacuum self-priming drainage trailer pump sa Alido Bridge sa Barangay Sapote, Las Piñas kanina. Isa itong mobile pump na ginagamit upang mas mabilis na humupa ang baha sa isang lugar. Effective kasi pag napupuno itong estero na to, syempre, pupunta na sa daan yung tubig. Kung may mobile pump tayo dito na magakas, hindi napupuno. So, naiiwasan yung mabilis na pagtaas ng tubig. So, kailangan nga deploy tayo ng deploy No, ganun din ang ginawa natin sa Parañaque. Ayon kay Pangulong Marcos, isusulong rin ng kanyang administrasyon ng Waste to Energy Program upang mapakinabangan ang mga basura. Kami naman dito sa pamahalaan ay itutuloy na natin yung Waste to Energy na program. Yun yung kinukuha yung basura at ito ay pinoprocess at ginagawang na kuryente. Napakalaking bagay ng pagkatapos na natin. Sandali lang siguro yan kasi understood technology na yan. Epektibo para kay Pangulong Marcos ang ginagawang dredging o paghuhukay upang mapalalim ang mga daluyan ng tubig. Kaya naman ayon sa kanya, itutuloy lang ng administrasyon ang Oplan kontrabaha. Ngunit patuloy pa rin ang ating mga ginagawa, yung yung ating kontrabaha, yung project natin na kanon, at patuloy pa rin ang dredging, pati kasama ang LGU, at ang LGU ay nakakasama na rin natin sa dredging at makikita natin ang effect na ito. Kaya kahit may baha pa ng konti, ay malaki ang binawas, hindi na ganun kalalim na una. Pangalawa, mas mabilis mawala yung tubig dahil nabuksan na natin ang ating mga kanal. Binisita rin kanina ni Pangulong Marcos ang evacuation center sa Verdant Court sa Barangay Pamplona. Pansamantalang sumilong rito ang ilang residente na naapektuhan ng mga pagbaha. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, tuloy-tuloy lang ang pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng pagbaha at landslide dulot ng walang tigil na mga pag-ulan sa nakalipas. As of now, we have already distributed sa utos ng ating Pangulong BBM, nakapaglabas na tayo ng close to 193,000 na family food packs. At tuloy-tuloy pa rin yan. Special areas of concern natin ang Central Luzon, Bulacan, and Pampanga, and then Northern Ilocos region. Lalo na yung mga nag-declare ng state of calamity katulad ng Pangasinan at saka yung mga iba pang areas. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinagmumulta ng Department of Labor and Employment o DOLE ang dating coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin ng halagang 4.9 million pesos. Kaugnay ito na hindi niya umano paghahain ng Certificate of Exemption para sa kanyang Alien Employment Permit.
May hiwalay ring 10,000 pisong multa kay Baldwin at sa Ateneo dahil walang alien employment permit ang resigned coach habang nagtatrabaho siya para sa kupunan. Dalawang medical case ang inasistihan ng UNTV News and Rescue Team sa Baguio City. Una ay isang stroke patient na kinailangang ihatid sa ospital at ang ikalawa naman ay isang cancer patient na inalalayan ng team para makauwi ng ligtas matapos dumaan sa maselang operasyon. Ito ang balita ni UNTV News and Rescue Responder Lizelle Nael. Ano po yung sir? Ano po may pag-input namin? San Carlos, sir. Puntahan namin San Carlos going to DGH. Sir, pakuha na lang kunin po namin yung cellphone numbers and then landmark. Isang tawag mula sa Baguio City DRRMO ang natanggap ng UNTV News and Rescue Team kaugnay ng isang bedridden na kailangang madala sa ospital para sa kanyang medical check-up. Agad na nagtungo ang team sa tahanan ng pasyente sa San Carlos, Baguio City. Ang 44 anyos na lalaki ay may history ng stroke at nakararanas din ng pamamaga sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Inassess ng grupo ang kondisyon ng pasyente, kabilang na ang monitoring ng vital signs nito. Maingat na inalalayan ng team ang pasyente at isinakay sa rescue vehicle. Bago at habang nasa biyahe, binigyan ang pasyente ng oxygen support. Nakipag-coordinate na rin ang pamilya ng pasyente sa kanyang doktor sa Baguio General Hospital. Ayon sa asawa ng pasyente, nakaschedule ang check-up nito matapos huling ma-stroke nitong nakaraang buwan. Hanggang taon na po siya? 44, ilang taon? 44. Kailan po siya na-stroke mo? Last July 12. July 12. Kumain na rin po siya? Paano po yung mga iniinom niyang gamot? Dito. Ligtas na nai-endorso ang pasyente sa ospital para sa karagdagang medical assessment at pagpapatingin sa kanyang doktor. May discharge form na kayo? Meron po. Inilapit ng Baguio City DRRMO sa UNTV News and Rescue Team ang isang 35 anyos na babae na may stage 4 cervical cancer na kailangang maihatid sa kanilang tahanan sa Kadaklan Village, Baguio City mula sa pagka-confine nito sa ospital. Ayon sa kaanak ng pasyente, katatapos lamang nitong sumailalim sa operasyon sa Baguio General Hospital and Medical Center. May cancer po kasi siya, cervical cancer stage 4. Ngayon po, tinilak po namin siya 2 weeks ago. Kasi nagmanas na yung paa niya, hindi makainhit. Yun pala may bukol, may namang bukol ulit sa may tito. So, kamusta po na-operahan po siya? Na-opera po siya sa left and right kidney niya para dun ma-drain yung naipong ihi. Yun naman, na-drain naman po, natanggal din yung manas niya. Pero ngayon po, biglaan po lumubo yung tiyan niya dahil sa bagong bukol niya sa bituka. Binigyan ng grupo ang pasyente ng oxygen support at patuloy na binantayan ang kanyang vital signs habang nasa biyahe. Dahil may mga hagdan patungo sa bahay ng pasyente, tumulong din ang mga kamag-anak sa pagbubuhat at paghatid sa loob ng kanilang tahanan. Sa pamamagitan ng maingat na transportasyon at patuloy na pagmomonitor, ligtas na nakauwi ang pasyente sa kanilang tahanan. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Kasama ang Baguio News and Rescue Team, Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananatiling nakabukas ang tig-2 gates ng Ambuklaw Dam at Binga Dam sa Benguet.
Sa inilabas na datos ng Pag-asa Hydromet Division, nasa 751.67 meters pa rin ang level ng tubig sa Ambuklao habang nasa 574.26 meters naman ang level ng tubig sa Binga Dam ngayong Martes, August 11. Bahagya na lamang ay aapaw na sa normal high level ang imbak nilang tubig kung kaya kinailangang magbawas. Dahil dito, nagbabala ang ahensya sa mga residente sa Barangay Ambuklao sa Bocod, Benguet at Barangay Dalupirip at Tinongdan sa Itogon na maging alerto sa mga pagbaha at flash floods. Patuloy ang paalala ng pambansang pulisya sa mga residenteng naninirahan sa landslide-prone areas na agad lumikas tuwing malakas at walang tigil ang ulan. Kasunod ito ng mga insidente ng landslides sa iba't ibang lugar sa bansa bunsod ng malakas na buhos ng ulan. Partikular na tinukoy ng pulisya ang natabunang mga bahay sa Baguio City kung saan 10 ang nasawi. Nananawagan kami ang Philippine National Police sa ating mga kababayan doon po sa mga landslide-prone areas, sa mga flood-prone areas, as well as yung sa tabing dagat. Pag in-advisean po tayo ng ating LGU and ng OCD, ng DREAMC, yung mga disaster reduction task group, ay sana po makinig tayo para po maiwasan na natin ang ganitong mga pangyayari. Personal na pupuntahan ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang nangyaring landslide sa Baguio City kung saan 10 ang naiulat na nasawi. Ayon sa kalihim, may ibinibigay na tulong ang ahensya sa mga naulilang pamilya, kabilang na ang burial at medical assistance. Titingnan din ng ahensya ang iba pang ayuda na maaari nilang maibigay sa mga naging biktima ng landslide. I-assess natin. We'll have to work with the local government unit kasi obviously wala na yung mga bahay doon. Yung 3 bahay. Hindi na rin sila malamang papabalikin doon. So we have to assess saan na sila titira and what can we do to help. Malaking pakinabang sa Pilipinas ang ibinigay na $600 million na healthcare grant ng Amerika. Sa pahayag ni Finance Secretary Frederick Go na binasa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, gagamitin ang grant upang mapalakas ang healthcare system ng bansa, partikular na sa aspeto ng disease surveillance. Susuportahan rin ito ang mga programa ng gobyerno laban sa mga masaselang sakit. The initiative will also support priority health programs addressing human immunodeficiency virus, HIV, tuberculosis, TB, neglected tropical diseases, NTDs, and maternal, newborn, and child health, MNCH. Narito ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahati ng ating global correspondent na si Nerissa Dando na nasa Nagoya, Japan. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Hihinga ng kompensasyon ng Amerika ang Iran sa lahat ng nasira sa giyera hindi lamang itong taong ito, kundi maging noon pang nagdaang mga dekada ng pakikiligma. Ito ang balita ni Noel Poliarco. They asked for reparations, you might say, or they asked for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period. So if there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages. Pagbabayarin ni United States President Donald Trump ang Iran sa mga napinsala nito sa mga nagdaang dekada ng digmaan, lalo na sa Amerika. Partikular na tinutukoy nito ay ang mga buhay na nasawi sa hanay ng US military. Tugon ito ng US sa hinihingi umanong $300 billion na compensation ng Iran sa mga napinsala ng Amerika at Israel sa kanila mula nang magsimula ang giyera. Isa rin umano itong kondisyon upang ganap na buksan ng Iran ang Strait of Hormuz o tigilan nito ang agresyon sa mga barko sa nasabing strait.
Sinabi ni Trump na nabanggit na niya ito sa mga US negotiator na isama ito sa susunod nilang pakikipag-usap. Hanggang sa kasalukuyan, hindi kinukumpirma ng Iran na may negosasyong nagaganap sa pagitan nila ng Amerika. Ayon kay Iran Foreign Ministry Syed Abbas Araghchi, bagaman nagsisikap ang mga mediator na buhayin muli ang peace talks, nananatili ang kanilang paninindigan na hindi sila makikiharap hanggat hindi inaamin ng Washington ang kanilang mga paglabag at hindi sila nagbabayad sa paglabag nito. Kaugnay ng Strait of Hormuz, naninindigan si Trump na hawak ng Amerika ang kontrol sa nasabing lagusan. Sa tanong na bukas ba ito, sinabi ni Trump na bukas naman ito, hindi nga lang sa Iran. The only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall. And we let people in that we want to let in, and those people come in, and they've been coming in and they're going out. So it's actually open now. We do not let them go into Iran. They're not admitted into the strait to go to Iran. But it's open for others. Ang Iran naman, mariin ang pahayag na nasa kanila ang pamamahala sa Hormuz Strait at walang makakadaan kung hindi makikipag-ugnayan sa kanila. Isinasapinal na rin ang kanilang usapan ng Sultanate of Oman kaugnay ng inilagay na temporary passage sa strait. Ayon kay Iran Foreign Ministry spokesperson Ismail Baqei, walang ibang dapat managot sa kawalan ng seguridad sa Strait of Hormuz kundi ang Amerika. آقای دکتر عراقچی به یک مورد خاص اشاره نکردند. اشارهشون به این بود که در حال حاضر تمرکز مذاکرات با عمان هست برای تفاهم بر سر مسیر تردد ایمن کشتیرانی و این موضوع جداست از بحث بازگشایی تنگه هرمز به این دلیل که تنگه هرمز به دلایل دیگری دچار ناامنی شده و رفع این وضعیت هم مستلزم جبران همه نقض‌هایی است که آمریکا داره انجام میده. من بخشش رو اشاره کردم، همون محاصره دریایی که کماکان باهاش مواجه هستیم. دو تا سوال دیگه بعد Tiniyak naman ni Iranian President Masoud Pezeshkian na nasa mabuting kalusugan ang kasalukuyan nilang Supreme Leader na si Ayatollah Mojtaba Khamenei. Katunayan, muli nitong itinalaga si Dr. Mohsen Rezaei, ang dating commander ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC, bilang secretary at kinatawan ng Supreme Leader sa Supreme National Security Council ng Iran. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy sa pag-apula ang mga otoridad sa mga wildfires sa iba't ibang bahagi ng Amerika. Sa ngayon, mayroon ng 101 active wildfires sa buong United States. 98 sa mga ito ang uncontrolled pa rin hanggang ngayon at pinakamarami sa Northwest region. Ang pinakamatindi ayon sa mga otoridad ay ang Wright Fire sa Oregon at ang Little Giant Fire sa Washington. Patuloy ang panawagan ng paglikas sa mga residente at pagpapatupad ng road closures para sa kaligtasan ng lahat. Umaabot na sa 3 million acres o 1.2 million hectares na ang natutupok ng wildfires sa taon lamang na ito sa Amerika. Agad na nagtungo si Colombian President Abelardo de la Espriella sa Choco Region upang personal na tingnan ang sitwasyon at pangunahan ang pamamahala sa ginagawang emergency response ng gobyerno matapos ang lindol. Ito ang balita ni Bradley Roboza. Lo primero es que salgamos de este problema. Nuestros rescatistas y demás personal, además de caninos, para atender la emergencia como corresponde. He venido también. Nagpatawag na ng emergency meeting ng kanyang gabinete si Colombian President Abelardo de la Espriella upang personal na pamahalaan ang pagtugon sa pinsala ng magnitude 7.4 na lindol nitong Lunes, August 10. Nangako ito ng agarang aksyon upang masiguro ang kaligtasan ng mga naapektuhan at matugunan ang mga pangangailangan ng mga biktima.
Pinakaapektado ang Chico Region na malapit sa Pacific Ocean at Caribbean Sea. Ayon sa ulat, naitala ang sentro ng lindol malapit sa San Cepel, Palmar sa Chico at may lalim na 96 kilometers. Wala pang eksaktong ulat na inilabas ang pamahalaan sa kung ilan ang nasawi at nasugatan. Subalit sa lakas ng lindol at sa laki ng pinsala, hinihinalang daan-daan ang posibleng biktima. Sa bayan ng Pereira, nagtamo ng lubhang pinsala ang Pereira Airport. Sakali nagpakalat ng mga sundalo si Mayor Alejandro Eder upang tiyakin ang seguridad ng mga residente sa gitna ng ulat ng nakawan matapos ang lindol. Tenemos amenazas de saqueo, por eso he ordenado el toque de queda y la militarización de Cali. Le pido a la ciudadanía reportar de manera oportuna cualquier intento de saqueo o de inseguridad que puedan detectar. De igual manera, la policía y el ejército estarán patrullando en distintos sectores por toda la ciudad. Estas primeras 48 horas son críticas para que podamos rescatar con vida a todas las personas que puedan estar atrapadas en los edificios colapsados. Nagpadala naman ng rescue team si Bogota Mayor Carlos Galan sa Choco Region upang makatulong sa search and rescue operations. Sa inisyal na ulat ng national government, nasa mahigit 5,000 residential units ang napinsala ng lindol. Ang mga apektadong residente, pagkakaluban ng pamahalaan ng rental subsidy o pansamantalang malilipatan habang inaayos ang kanilang komunidad. Para que determinemos la afectación de tantas viviendas que superan las 1.300, 1.400 viviendas, y para eso también vamos a disponer de un subsidio de arriendo para que las personas, mientras restauramos y reparamos las viviendas, puedan irse a un arriendo mientras esto ocurre. Vengo también con la señora ministra de Salud para que nos ayude a priorizar todo el tema de salud. Los enfermos, los heridos que tenemos hoy aquí en el Chocó serán remitidos a Medellín. Nanawagan ang Colombian President sa kanilang mamamayan na tibayan ang loob at sama-samang makiisa upang agad na makabangon. Nangako ito ng suporta ng national government para sa kanila. Vamos a salir de esto y me comprometo públicamente con usted a hacer un encuentro regional en donde el gobierno nacional viene en pleno aquí para determinar cuáles son los problemas en cada uno de los municipios, cuáles son las deudas en materia de infraestructura, en materia social, en materia de seguridad. Pero Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Nagoya, Japan, ako si Nerissa Dando. Magandang gabi. Sa ibang balita, kinansila ng Department of Labor and Employment o DOLE ang work permits ng 6 na Chinese nationals sa isang steel plant sa Magalang, Pampanga. Nai-refer na rin ang kanilang records sa Bureau of Immigration para sa deportation proceedings. Ang mga nasabing dayuhan ay natuklasan sa iba't ibang paglabag, kabilang na ang safety rules dahil sa hinihinalang kontaminasyon ng nuclear waste at radioactive materials sa pasilidad. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Meron tayong 86 na Chinese national na hindi naman sabay-sabay dumating sa Pilipinas, sinalubong nyo sa airport, dinala nyo sa Pampanga, nagtrabaho sa Pampanga nang walang alien employment permit at presumably working under tourist visa. Posibleng magdulot ng panganib sa kalusugan at kaligtasan ng mga kapwa empleyado at ng publiko kung patuloy na papayagan ang pag-operate ng isang kumpanya ng bakal sa Magalang, Pampanga. Ito ang binigyang diin ng Department of Labor and Employment kaugnay ng pag-revoke o pagkansela ng ahensya sa alien employment permits ng 6 na Chinese national na may kaugnayan sa Shuangxing Steel Incorporated. Kasunod nito, agad ring inilipat ang kanilang records sa Bureau of Immigration para simulan ang deportation proceedings. Binigyang diin ni Labor and Employment Secretary Francis Tolentino ang mabigat na issue ng illegal foreign labor matapos matukoy na may mga manggagawa na direktang pinapasok sa bansa mula sa mainland China nang walang kaukulang legal na dokumento o employment permit. Ito yung sinasabi na dumating na lang, sinundo sa airport, pumunta ron, nagkaroon na lang ng AEP. Wala kaming records dito na meron silang AEP.
Wala kaming records. Hindi ko na ma-pronounce yung mga pangalan ng 6. So, nakakuha sila kung saan man. So, we revoke that. Pinangangambahan rin ng ani ay panganib sa kalusugan at kaligtasan dahil sa posibleng presensya ng nuclear waste at radioactive materials sa pasilidad. Natukoy rin ng ahensyang walang naipakitang employment records ang kumpanya at hindi umano nito naibayad ng tama sa mga empleyado ang overtime at holiday wages. Hindi rin nila nagbigay ang kumpanya ng mga mandatory worker benefits, kabilang ang Social Security System o SSS, PhilHealth at pag-ibig coverage. Hindi rin umano nakapagpresenta ang kumpanya ng workplace sexual harassment policy at hindi nakapagtatag ng Committee on Decorum and Investigation. Samantala, lumitaw din sa pagdinig kanina na mayroon pang 33 Chinese nationals na hindi matukoy ang kinilalagyan matapos isara ang Changxing noong July 18. Hiniling ni Secretary Tolentino sa kinatawan ng kumpanya na tulungan ng gobyerno na matukoy kung saan ang nasa 33 Chinese nationals, lalo na't may pangamba rin ng ahensya na posibleng na-expose sa radiation ang ilan sa mga ito. So para mapadali po ito, pwede ba matulungan nyo kami to locate, to find their whereabouts? Kasi unang-una, natatakot ang Department of Health na baka may sakit na rin ito ng radiation. Gusto rin natin sila matulungan. Yes. Ang tanong ko, nakakahawa? Possible po kung na-expose din po. Possible. So, yes. Mr. Solis, meron kayong 33 empleyado na hindi natin makita ngayon kung nasaan sila na may posibilidad na contaminated at makakahawa. Samantala, sinabi naman ng kinatawan ng Shuangjing Steel Incorporated na kailangan muna nilang makipag-ugnayan sa ibang opisyal ng kumpanya dahil hindi nila tukoy ang tiyak na kinalalagyan ng mga nawawalang Chinese nationals. And perhaps some of the other officers of the company might be able to aid the Honorable Office and provide the necessary information. So we need to verify first and confer with these other officers, Your Honor. Other officers, Filipinos or Chinese? Yung ibang mga opisyal ninyo, Filipino ba o Chinese? Mr. Solis? Mayroong Filipino, mayroong Chinese. So, may kontak ka pa sa kanila kahit sarado na kayo? Some of the people have contact, not all. Sa ngayon, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DOLE sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno para i-profile ang workforce at kumpirmahin ang kanilang mga record at alamin kung may apektadong manggagawa. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May lead na ang Philippine National Police sa mga responsable sa pagpapakalat ng mga kabaong sa 5 lugar sa Metro Manila noong August 7 ng madaling araw. Ayon sa PNP Public Information Office, Acting Chief Police Colonel Allen Reyco, nakausap na ng mga otoridad ang mga driver ng van na nag-iwan ng naturang mga kabaong. Natagpuan ang mga ito sa Santa Cruz sa Maynila, sa Barangay 54 sa Caloocan City, Barangay South Triangle at Barangay Santa Teresita sa Quezon City at sa Hilpuyat sa Makati City. Ang mga inabandonang kabaong ay may mga banner na naglalaman ng mensaheng anti-China at anti-Communist Party. Ayon sa mga driver, inupahan lamang umano sila para ikarga ang kabaong at iwan sa naturang mga lugar. Sa kabaong, the NCRPO is conducting its investigation at meron na pong mga leads. It's being followed up and tinitingnan po, bine-verify and in-authenticate yung mga information na natatanggap po nila, natatanggap po natin. And once they have finished their investigation, we will provide you with the complete details and the result of the investigation. Itinanggi ng mga abogado ni Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste at dating Negros Oriental 1st District Representative Jacinto Paras ang aligasyon na may kinalaman sila sa tangkang honey trap plot at character assassination kay Executive Secretary Ralph Recto. Ito ang balita ni Benedict Samson.
we just invoke Representative Leviste's right to remain silent. That's all. There is no such thing as set up. There is no such thing as tanimpokpok. Mali yan. In fact, I think binago ng statement ng NBI na wala namang gano'n na tanimpokpok. Kasi nangyari ito in 2025. Walang kinalaman sa tangkang honey trap plot at character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ito ang iginiit ng abogado ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating Negros Oriental 1st District Representative Jacinto Jing Paras. Kanina, no-show sina Congressman Leviste at dating Congressman Jing Paras sa tanggapan ng National Bureau of Investigation National Capital Region. Pero nagpadala naman ng mga ito ng kanilang abogado para tumugon sa patawag ng NBI-NCR. We were allowed to peruse some affidavits. Hindi naman itinanggi ng legal counsel ni dating Congressman Jing Paras na nakausap nito ang naarestong talent manager na si alias Ken. Ngunit hindi layunin ng pag-uusap ang tangkang honey trap plot at character assassination laban kay Executive Secretary Recto. Ayon sa legal counsel ni Jing Paras na sina Attorney Mark Tolentino at Attorney Ferdinand Topacio, na lumapit umano si alias Ken kay dating Congressman Paras para humingi ng tulong upang ibunyag ang isang insidente laban sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Takot kasi itong si alias Ken na magsasabi na baka, kasi ang kalaban nila mataas na opisyal. So saan sila magtago? Anong gastusin nila? Pag magtago sila, baka harasin sila itong mga mataas na opisyal. So humingi sila ng funds. That's why umabot ng 6 million up no 5.5 hanggang 5.5. May nangyari na, ibibunyag. But of course, they have all the machineries of the law, the entire array of government resources are at his disposal, meaning the NBI, ititwist nila yan. At hindi ako magtataka na yung mga babae, mapilipit din nila na para sabihin yung naratiba nila. Dagdag pa ni Attorney Tolentino, mahina rin anya ang ebidensya laban sa kanyang kliyente. So hindi pala totoo na Superman ang ebidensya nila. Parang butete. Bakit? Binasa ko talaga lahat. Walang nakalagay doon na to prove kahit konting ebidensya na may human trafficking. Walang ganun. So yung mga attachment galing lang sa isang website. So walang picture sila or video na nag-meeting yung mga babae kasama yung kliyente natin. Walang ganun. Plano naman ng kampo ni Paras na maghain ng reklamong cyber libel o perjury sakaling matanggap nila ang sinumpaang salaysay ni alias Ken at ng mga nasagip na babaeng biktima umano ng human trafficking activity. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa muling paghimay ng prosekusyon sa paggamit ng confidential funds si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial ngayong araw, inihayag ng Commission on Audit kung saan nagastos ang nasabing pondo base sa mga dokumentong ipinasa ng tanggapan mismo ng Vice Presidente. Ito ang balita ni Jed Neresina. Nagkakahalaga ng higit 73 million pesos ang na-disallow ng Commission on Audit sa Office of the Vice President noong huling quarter ng taong 2022. Ito ang inihayag ni Sailene May del Campo, State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA-ICFAO sa kanyang pag-upo sa witness stand ngayong araw. Iginiit ng State Auditor na hindi compliant ang activities ng tanggapan ng pangalawang Pangulo sa dapat paggamitan ng confidential funds batay sa Joint Circular 2015-01 ng COA at ng Department of Budget and Management. Please read for the record, Madam Witness. Ano yung sinasabing pinaggamitan ng confidential funds? Dito po sa December 13, 2022, Department of Education 2022 Partners Appreciation Night in Mandaluyong City, Metro Manila. December 15, 2022, Knights of Rizal Supreme Council, 60th year of the Institute in Baguio City, Youth Campaign on Patriotism. Meron din po compliant ba to sa listahan? Based po sa joint circular, hindi po ito nakasama dun sa mga
activities po under 4.8 kung saan pwedeng gamitin ng confidential fund. At itong binasa mo, tree planting, Christmas, napakadaming Christmas party, napakadaming award ceremony, yan ba ay pinapayagan sa sinabi mong definition ng confidential funds? Hindi po. Ayon kay Del Campo, hindi na ipakita ng OVP ang particular na accomplishment gaya ng pagkakaaresto ng target o nakuhang impormasyon na magbibigay katwiran sa sinasabing payment of rewards na pinaggamitan nila ng pondo. Dagdag niya na na-disallow o pinababalik sa gobyerno ang halagang ginamit sa mga nabanggit na aktibidad dahil ang cash advance ay para sa December 21 hanggang December 31, 2022. Ngunit ang mga isinumiteng aktibidad ay nagsimula noong December 13 hanggang December 18 kung kailan wala pa ang pondo para rito. Paliwanag ng State Auditor, sa ilalim ng Joint Circular, hindi maaaring gamitin for reimbursement ang confidential funds, kaya hindi posibleng gamitin ang perang na-release ng December 21 para i-reimburse ang naunang pinagkagastusan. Dahil dito, kinumpirman Del Campo ang pag-issue ng Notice of Disallowance sa OVP na nagkakahalaga ng 73,287,000 pesos na binubuo ng payment for rewards na higit 69 million pesos at ang 3.5 million pesos para naman sa tables, chairs, desktop computers at printers na bigong ma-specify ng OVP na gagamitin para sa confidential operations gaya ng hinihingi ng item 4.8.4 ng circular. Bukod dito, wala rin umanong isinumiteng sales invoice o official receipts ang tanggapan ni VP Sara para patunayan ang pagbili ng mga kagamitang ito. Pagdating naman sa first hanggang third quarter ng 2023 na liquidation reports ng OVP, sinabi ni Del Campo na maraming acknowledgement receipts ang nakatala para sa purchase of supplies o medical and food aid. Ngunit walang kalakip na mga resibo o dokumento para patunayan kung saan talaga ginamit ang pondo. Ayon kay Del Campo, ang isinumite ng OVP ay mga Protective Intelligence Operations Reports bilang proof of success. Ngunit ipinaliwanag niya na ang pagbabayad ng pabuya ay dapat suportahan ng mga dokumentong nagpapatunay ng success dahil aniya ang nakasaad lamang sa mga report ng tanggapan ng Vice Presidente ay no untoward incident na ayon sa auditor ay hindi sapat na basehan para sa payment of rewards. Bakit naman naka-disallowed itong expense na to? Gaya po yung sa provision and medical and food aid, based on this acknowledgement receipts po, hindi po ma-ascertain kung this is really given for the purchase of supplies, kaya nanghingi po ako ng additional documents po. Kaugnay nito, prinisenta ng prosecution ngayong araw sa paglilitis ang acknowledgement receipts na umano'y recipients ng confidential funds ng Office of the Vice President. Kabilang dito sina Ralph Josh Bacon, Anong Pauco, Hart Santiago, Fiona Villegas, Beth Revilla, Clarice Ontiveros, Jose Jocno Jr. at Diane Maple Lapid. Kasama rin sa inilabas na acknowledgement receipts ang nagngangalang Beverly Claire Pampano, Matthew Queso, Nova Santos, Sala Kasim, Renan Piatos, Xiaomi Ocho, Jay Camote, Miggy Mango, Kokoy Villamin, Contis Conor Adrian, Hanelet Camille C., Christine Applegate Estrada at Denise Tanya Escudero. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May pananagutan si Vice President Sara Duterte sa 375 million pesos na halaga ng confidential funds na disallow ng Commission on Audit o COA. Ito ay ayon sa State Auditor ng COA na humarap sa paglilitis kanina. Ayon sa testigo, may mga isinumite rin umanong acknowledgement receipts ng confidential funds sa depensa na Department of Education noong nasa ilalim pa ni VP Duterte na pare-pareho ang petsa pero iba-iba ang lokasyon. Mula sa Senado, ito ang balita ni Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang detalye ng cross-examination sa State Auditor na tumestigo sa impeachment trial ngayong araw?
Monica, natapos na yung direct examination ng House Prosecution Team kay Silene May Del Campo, ang Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor. Bukas, araw ng Miyerkules, August 12, ay isasalang naman siya sa cross-examination ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Pero posible pa rin ang redirect examination at re-cross-examination. Ipinunto ni Del Campo na si Vice President Duterte ang may pananagutan sa 375 million pesos na halaga ng disallowed na confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Ayon sa State Auditor, mula sa Audit Observation Memorandum o AOM, diniretso nila ang paglalabas ng Notice of Disallowance laban sa ginawang paggastos ng confidential funds na inirelease sa OVP mula 1st hanggang 3rd quarter ng 2023. Ito ay dahil anya sa testimonya ni Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng OVP, sa pagdinig ng House Good Government and Public Accountability noong November 2024, kaugnay ng direktiba sa kanya ni VP Duterte na i-release ang confidential funds sa kanilang security officer. Ayon sa COA State Auditor, labag ito sa Joint Circular 2015-01 ng COA-DBM kung saan nakasaad na hindi maaaring ilipat ang pananagutan sa confidential funds mula sa isang Special Disbursing Officer patungo sa isang individual o opisyal. Nangangahulugan ng disallowance ng COA ng disapproval sa audit ng isang transaksyon, bahagi man ito o kabuuan. Sa pagtatanong ng presiding officer ng impeachment court na si Senator Judge Francis Chis Escudero, may 6 na buwan pa ang OVP na iapela ang notice of disallowance decision ng COA mula nang ilabas ito noong March 2026. Sa pagkaalam natin, pagkatapos ng AOM, dapat notice of suspension. Bakit nyo agad in-issue ang isang notice of disallowance at hindi na kayo nagbigay ng notice of suspension muna? Bakit diniretso ninyo sa disallowance? Dahil nga po sa naging statement under oath ni Ms. Gina Acosta na ibinigay niya yung, na by the directive of BP Sara, binigay niya kay Colonel La Chica yung cash advance for CF, which is a violation po ng joint circular, making it irregular po. So, dahil binigay di umano kay La Chica ni Gina Acosta, dinisallow niyo na lahat? Yes po, kasi direct violation po ito ng joint circular. Subalit dahil hindi yan dumaan sa notice of suspension, in-issue niyo yung notice of disallowance nang hindi binibigyan ng pagkakataon, sumagot muna o magpaliwanag ang OVP. Wala pa po sila. Ngayon pa lang kung sakasakali kung mag-a-appeal sila. Opo. So you have not heard the side of the Vice President or the OVP's office with respect to what you heard Gina Acosta say under oath in the House hearings? Wala pa silang response doon? Wala pa po. Wala pa rin kayong... Doon na lang po sa appeal. Doon na lamang. So in-issue nyo to nang hindi naririnig yung panig nila? Opo. Samantala, kabilang naman sa observation ni Del Campo sa ilang isinumiting acknowledgement receipts para sa liquidation ng confidential funds ng Department of Education ay ang pagkakapare-pareho ng petsa ng disbursement pero magkakaibang lugar o location. Si Edward Fajarda, ang dating Special Disbursing Officer ng DepEd Confidential Funds. Paglilinaw naman ni Del Campo, ang location ay kung saan inire-release ang pondo. What significance can you draw or observation can you make for these 6 documents issued on the same dates in 6 different places from 7, Danao, Malolos, Davao, Negros, Agusan, Makati, Cito Negros, Oriental? What observation can you make, if any, as regards these acknowledgement receipts that you identified? Based po dito sa mga acknowledgement receipts na to, lahat po sila is dated February 21, 2023 and naibigay po sila sa iba-ibang addresses po na nakalagay dito. Nagpahayag naman ng pagtutol ang depensa sa ginawang pagtatanong ng prosekusyon kay Del Campo kaugnay ng issue. So sino dapat, based on your circular, ang nag-disburse nitong mga pondong to? Ang dapat po mag-disburse ay ang Special Disbursing Officer. At sino nga ang Special Disbursing Officer na yan? Ito po ay sa DepEd po si Mr. Edward Fajarda.
kung hindi man Superman ang isang SDO, kaya ba niyang puntahan? Sa palagay mo, Your Honor, please. lahat na ito. Your Honor, please. Yes, Counsel for The question is speculative, Your Honor. What is speculative about Superman? He can fly anywhere It's a in one day. hypothetical question. Counsel, move on. Move I on, will Counsel. move on, Your Honor. Gayunman, paglilinaw ni Del Campo, walang audit findings ang COA sa ginawang paggastos ng confidential funds ng DepEd sa loob ng 2 quarters ng 2023. Pero under evaluation pa rin ang liquidation documents na isinumite ng DepEd, kaugnay naman ang ginawang paggastos sa confidential funds noong 3rd quarter ng 2023. Monica, kabilang naman sa tatalakayin ng mga senador sa isang caucus yung mungkahing ilipat yung oras ng impeachment trial kay VP Duterte mula sa kasalukuyang 10 a.m. gawin itong 3 p.m. Ito ay matapos ngang ipanukala ni Senator Judge Mig Zubiri na ilipat ang oras ng impeachment trial para makapagsagawa ng sesyon sa plenaryo ng Senado at iba pang legislative work ang mga senador. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Coas. Apektado pa rin ang habagat ang malaking bahagi ng Luzon. Base sa forecast ng Pag-asa, makararanas ang kalat-kalat na pag-ulan ng Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Calabarzon, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Occidental at Oriental Mindoro. Ayon sa Pag-asa, posibleng magdulot ng mga pagbaha ang mga pag-ulan sa nasabing mga lugar. Samantala, may papulupulong pag-ulan naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at sa Mindanao. Sa ngayon ay walang bagyong nakikita ang Pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kahit paulit-ulit ang panawagan ng mga otoridad ng maagang paglikas kapag may paparating na kalamidad, may mga Pilipino pa ring nagmamatigas ayon sa Bureau of Fire Protection. Ayon sa ahensya, isa ito sa hamon na kinakaharap ng mga rescuers sa kanilang operasyon gaya na lamang nitong nagdaang bagyong Maymay at matinding ulang dala ng habagat. Ito ang balita ni JP Nunez. Meron kasi rin talaga kahit yung mga area na nag-evacuate na, may mga medyo matitigas pa rin ang ulo na kung saan ay nag-iiwan pa rin sila ng tagabantay doon. Bago pa man dumating ang bagyo, maaga pa lang ay nagbababala na ang mga otoridad para sa posibleng paglikas sa pangamba ng pagbaha. Ipinag-uutos ng mga lokal na pamahalaan ang preemptive evacuation upang maiwasan ang mga casualty. Gayunman, ayon sa Bureau of Fire Protection, may mga residente pa rin ang hindi talaga lumilikas kahit mataas na ang tubig sa kanilang mga lugar. Ayon kay BFP spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo, hamon sa operasyon ng mga rescuers ng BFP ang mga residenteng ayaw lumikas. Gayunman, sinisikap pa rin ng BFP na kumbinsihin ang mga naiiwang individual na natrap sa mga bubungan upang lumikas. Dito na anya nagsasagawa ng water rescue operation ang BFP. Kung talagang kailangan i-rescue dahil hindi ang iba kasi ayaw na lumikas kasi yung madaanan daw ay hindi na safe. Kaya yun po ang ginagawa ng tulad ng ginagawa namin na water rescue na sinasakay namin sa aming mga rubber boat o bangka para hatid sa evacuation area. Muling binigyang diin ng BFP sa publiko na sumunod sa mga otoridad sa oras ng pagpapalikas. Dagdag din nilang paalala na kahit wala pang sakuna ay maghanda ng go bag kung saan naroroon ang mga pangangailangan sa emergency at mahahalagang dokumento. At iwasan ang pagparada ng sasakyan sa ilalim ng mga puno o malapit sa poste ng kuryente habang may nararanasang bagyo o malakas na pag-ulan. Nitong nagdaang bagyong Maymay at habagat, kaisa ang BFP sa pagsasagawa ng mga rescue operations sa mga apektadong lugar. Sa kabuuan, nasa higit 76,000 na mga individual ang kanilang nailikas patungo sa iba't ibang mga evacuation center kabilang na sa Cordillera Administrative Region at sa Metro Manila. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Posibleng ideklarang no-build zone ang lugar nang nagkaroon ng landslide sa Gisad, Surong, Baguio City. Samantala, pinalikas na rin ang mga residente sa isang bahay malapit sa pinangyarihan ng pagguho dahil delikado na itong tirhan. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Sa nakikita namin, sa observation namin, at yung nature at yung character ng soil dun sa area, there's a big possibility na i-declare na namin na no-build zone yung lugar. Posibleng hindi na pabalikin ang mga residente sa lugar na tinamaan ng Gisad Surong landslide dahil nananatiling delikado ang kondisyon ng lupa. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, may nakita ang mga otoridad na mga crack at stress sa lupa sa itaas ng apektadong lugar. Dahil dito, pinalikas na ang mga nakatira sa isa pang bahay sa malapit sa landslide area, habang inutusan na rin ng alkalde ang mga kawani na suriin ang mga building permit ng mga bahay sa paligid. Delikado yung bahay na yun kasi may nakita kaming mga nakita na namin na mga stress na yung soil doon sa taas. May mga cracks na kami nakita doon. Kaya pinalikas na natin yung mga bahay doon. Samantala, ipinaalala ni Magalong na bagamat maraming lugar sa Baguio ang nakikitang hazard area, hindi agad nangangahulugan na kailangang paalisin ang lahat ng residente. May mga engineering solutions naman aniya para sa ilang hazard area, pero mahalaga ang tamang pagpaplano, structural design at pagkuha ng building permit bago magpatayo ng bahay. So, kailangan talaga na sa ating mga kababayan dito, dito sa Baguio talagang high-risk area po to. Kaya yung mga pagpapatayo natin ng mga structures, dapat talagang planuhin natin mabuti. Mayroon kayong architectural design, meron kayong electrical design, meron din kayong sanitation plans, technical plan. Basically, kumuha po kayo ng building permit para sigurado po na ligtas po yung inyong bahay at maayos at matibay. Matapos ang landslide sa Gisad Surong, patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang kondisyon ng lupa, lalo na sa mga bahaging may nakitang crack at stress. Sa ngayon, inaabangan ang mas malawak na pag-aaral ng mga eksperto bago formal na maglabas ng desisyon kung idideklara bilang no-build zone ang apektadong lugar. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasagip ng Baguio City Veterinary and Agriculture Office ang nasa 11 alagang hayop na naiwan sa mga lugar na apektado ng landslide sa Gisad, Surong. Ang mga nailigtas ay 10 aso at 1 pusa kasunod ng paghingi ng tulong ng mismong mga residente sa lugar. Dinala ang mga ito sa Hayop Kalinga Gisad Facility para sa medical assessment at pangangalaga. Pansamantala naman silang aampunin ng Baguio Pet Boarding Unit habang bumabangon ang kanilang mga pamilya mula sa sakuna. Formal nang nanumpa bilang bagong President at CEO ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth si Dr. Beverly Lorraine Ho. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-administer ng oath-taking ng bagong opisyal. Bahagi ng marching order ng Pangulo kay Dr. Ho na palakasin ang health benefits ng PhilHealth at palawakin ang access sa quality healthcare para sa bawat Pilipino. Ang kanyang pamumuno ay nakatuon sa pagpapatibay at pagpapalawig ng mga serbisyo ng PhilHealth para direktang mapakinabangan ng mga pamilya sa buong bansa. Nakuha ni Filipina tennis star Alex Ayala ang number 17 seed sa WTA 1000 Cincinnati Open. Base ito sa WTA player list na inilabas nitong Martes. Ito na ang pinakamataas na seeding ni Alex sa isang 1,000 tier tournament. Ang mga seeded player ay magkakaroon ng first round o otomatikong pasok na sa second round ng torneo. Hindi rin nila makakalaban ang kanilang kapwa seeded players sa second at third rounds. Nabigo si Alex na makapasok sa quarterfinals ng National Bank Open nang talunin siya
ni Benchik nitong lamang Lunes. Isang grupo ng mga kabataang mga awit mula sa South Cotabato ang namayagpag sa International Choir Festival na ginanap sa Bangkok, Thailand. Ito ang balita ni Claire Buban. We are the Moral Children's Chorus from the Philippines! Tagumpay na naiuwi ng Marble Children's Chorus ng Pilipinas ang kampyonato sa 3rd Thailand International Choral Festival na idinao sa Thailand Cultural Center, Bangkok, Thailand kamakailan. Sa pangunguna ng conductor na si Jeward Cardenas, ipinamalas ng grupo ng mga kabataan na nagmula pa sa Coronadal, South Cotabato ang kanilang husay, disiplina at world-class na talento na nagbigay ng panibagong karangalan sa bansa. Wow, the feeling is surreal. Like we did not expect it. The pressure is on with us since we have just won the Grand Prix in Tagum in the Philippines and heading to Thailand. We felt so much pressure, like how we can keep the momentum. But I just told the kids to just be themselves and enjoy the stage. And as for the moment, yeah, it's Cloud9, but it's real, and we are holding the victory for the Philippines, especially the Coronadal City, South Cotabato. Bukod sa kampyonato, tumanggap din ang grupo ng iba't ibang parangal bilang pagkilala sa kanilang natatanging pagtanghal sa kompetisyon. Kabilang sa mga parangal na ito ay ang Special Jury Prize for Outstanding Conducting, Gold Medal and Category Winner for Young Children's Category, at Gold Medal and Category Winner for Folk Song Category. Higit pa sa isang kompetisyon, nagsilbing plataporma upang maipakilala ng mga bansang kalahok ang kani-kanilang kultura at musika at ang kanilang mayayamang tradisyon habang pinatitibay ang pagkakaunawaan at paggalang sa isa't isa. Kasama sa mga bansang may kinatawan sa patimpalak ang Thailand, India, Indonesia, Malaysia at Pilipinas. Thailand International Choral Festival is more than a competition. We have choirs from all around the world, and we have friendship and making music together. This is the purpose of the event. I really enjoy the diversity that we have and the different voices that we all heard. I feel like as someone who's from a foreign country, in this country, I really feel not different but together because everyone's different and everyone's in their own terms, and I'm really enjoying it. I feel so proud and honored to be able to come to Thailand and to represent my country because it is a wonderful opportunity to show others how the cultures and traditions look in our country. So I'm very happy. Oh, as a proud Filipino, it feels so heartwarming to see all the Filipinos perform. Narito ang ating mga naging kausi ngayong araw na Martes. Maraming salamat po at shout out kina Mar Seprino, kay Roy Mil Buenaflor at kay Emiliano Barreno. Salamat din kay Armando Araza, Gilbert Vengano at Rod Diaz Jr. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV,
pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 1, versikulo 17 na nagsasabi, "Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na sa Kanya'y walang pagbabago, ni kahit aninuman ng pag-iiba." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inalahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.